Mapagpalang hapon po sa ating lahat at muli po, bago tayo magpasimula, nais ko po munang pakinggan ninyo ang awitin. Kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw, sana'y naroon ikaw. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Amang Banal, muli po kami ay patuloy na nagsusumamo sa iyong kabanal-banalang paanan. Aming Diyos, patuloy mo nga pong buksan ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Pakalinisin mo po kami, aming Ama, at pagindapatin mo po kami sa iyong kabanal-banalang harapan. Pagindapatin mo nawa ang aming mga puso sa iyong puso at pagindapatin mo ang aming isipan sa iyong kaisipan upang patuloy po kami lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka po namin at hayaan mo na ilagay namin sa iyong makapangyarihan mong kamay ang bahagi ng aming pag-aaral ng iyong mga salita at ang bahagi ng pagdulog namin sa iyo sa pananalangin. Bayaan mo na ang kapangyarihan mo lamang ang siyang patuloy na maranasan at aramdaman ng bawat isa. Hayaan mo, O Diyos, na ang tunay na pagmamahal lamang ang patuloy po na aming madarama sa bawat isa. Pinupuri ka namin at patuloy mo kami samahan sa mga oras na ito hanggang sa mga oras na kami ay dudulog sa iyong kabanal-banalang paanan upang dalhin namin at magsumamo kami sa iyo sa lahat ng aming mga ipananalangin. Muli po, patuloy mong buksan ang puso ng bawat isa sa amin at hayaan mo na matanggap namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang pagkilos ng iyong banal na espiritu sa mga oras na to. Patuloy ko pong nilalagay sa makapangyarihan mong kamay ang lahat ng patuloy na manunood at manunood. O Diyos, tulungan mo sila ingatan at samahan. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan ka po namin, aming Diyos. Ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. So, muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat. At ngayon naman po ay Friday or Biyernes, ano po. At ito po ang programa po natin ito o ang ating pong ginagawa dito ay nananalangin po tayo at ipinananalangin po, dinudulog po natin sa Diyos ang ating mga kapatiran na mayroong kahilingan at bukod po dito ang ating bansa at ang iba't ibang nangangailangan po ng panalangin. So, ang pamagat po kasi ng ating programa tuwing Biyernes ay ang tinatawag po na Mighty Prevailing Prayer. So, yun po, ang makapangyarihan, ang malakas na kapangyarihan ng panalangin. Sapagkat ang panalangin po ay, ito po yung lakas ng kapangyarihan na idinadaloy ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat ang panalangin, ang siyang napakahalaga po. Hungkag po ang buhay ng isang Kristiyano, hungkag po ang buhay ng isang tao kung wala po siyang panalangin. Kung hindi po siya natututong dumulog sa Diyos, ay hungkag po ang kanyang buhay at wala po itong bigat. Wala pong laman, kumbaga sa sa isang halimbawa lamang. Sapagkat ang magiging bigat
pamagat lamang ng ating buhay ay ang pananalangin, na ito yung magbibigay, magdadala sa atin ng matinding tagumpay sa ating mga buhay kung tayo ay patuloy na dumudulog sa Diyos at patuloy na nananalangin. So, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong ibahagi sa inyo, isang verses lamang po ito, ang aklat po ng Zacarias sa Tagalog, or Sicaraya, chapter 12, verse 10. Ang sabi po rito, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. So, yun po. Ang Sicaraya chapter 12 from verse 10 po hanggang 14, ito po ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay hula o paunang sinabi ng Diyos na tatangisan ang kanilang sinibat. So, sino ba yung sinibat ng mga panahon na yon, ng mga Romano, ng mga sundalo ng Romano, kundi ang Panginoong Jesucristo nung time na siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, mighty prevailing prayer, ibig sabihin isang malakas na pananalangin. Bakit po? Dahil may kapangyarihan ho ang panalangin na hindi ho natin po pwedeng pabayaan ang ating panalangin, sapagkat ang panalangin lamang ang patuloy na magbibigay po sa atin ng tagumpay sa ating mga buhay. Ang panalangin po lamang ang bubuo sa tunay na pagmamahalan natin sa isa't isa. Ang panalangin po lamang ang nagbubuo sa tunay na pagmamahal ng Diyos at pagmamahal mo sa Kanya. Kung magkakaroon po ng pag-uugnayan ang panalangin, ang puso mo na punong-puno ng pananalangin, doon po nahihipo ang ating Diyos. Kaya nga po ang tunay na pagmamahal ng Diyos ay mararanasan mo at mararamdaman mo ang tunay at lakas ng Kanyang kapangyarihan kung tayo ay papasok sa patuloy na pananalangin. So yan po kasi yung ating ugnayan sa ating Diyos na buhay. Sapagkat yung ating puso, kapag ito ay puno na ng bagabag, huwag natin antayin na mapuno muna ng bagabag ang ating puso bago lamang tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Kundi ang sabing gano'n, ang Biblia, tinuturuan po tayong manalangin. Ang sabi pong gano'n, iisang verses lamang po ito. Subalit meron pong ipinahahatid ang Diyos sa atin. Meron siyang mensahe na nais ng Diyos na iparating po sa ating mga buhay. Muli ko pong ulitin, ang sabi po ng Sicaraya, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. So, inirefer na naman o inihalimbawa na naman po doon ang tinawag, ang sinasabing anak na panganay. Kung natatandaan po ninyo na nag-share po ako sa inyo nung mga nakaraan, kung gaano kahalaga at gaano kaimportante ang isang anak na panganay o ang role ng panganay sa loob ng kanilang tahanan. Ano po? So, ganun po kabigat yung responsibilidad ng isang panganay. Kaya nga hinahalimbawa, napakasakit sa isang magulang, ano po, kung mapapariwara ang kanyang anak na panganay. Di ba? Kaya sabi ng Biblia, ito ay tatangisan nila ang kanilang sinibat. Anong aral? 3 aral po ito eh. 3 lamang po ang aking bibitawan sa inyo sapagkat dudulog po tayo sa ating panalangin. Ano po? Meron pong 3 aral ang verse 10. Ano po? So, muli ko pong uulitin, ang Sicaraya chapter 12 from verse 10 hanggang 14, ito po ay nagpapaliwanag, ito po ay nagsasabi o meron po itong pamagat. Ang pamagat po nito ay ang paghihinagpis para sa sinibat nila. Yun. Ang
tukoy po dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ba ang sinibat? Nung time na ang Panginoong Hesukristo ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nandoon at namatay. Patay na po siya. So ano pong ginawa nung mga sundalo ng Romano? Sinibat po ang kanyang tagiliran. At nung pagsibat po sa kanyang tagiliran, umagos po doon, ang sabi ng Biblia, ang tubig, ang dugo at ang tubig. So yun po yung umagos doon sa ating Panginoong Hesukristo. So yung dugo po na yon ang siyang naglilinis po ng ating mga kasalanan. Kasi ano ba ang dahilan? Bakit ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Ito po ay dahil sa ating mga kasalanan. Yun po yung dahilan kung bakit po ang Panginoong Hesus ay nag-alay ng kanyang buhay para po sa atin, sapagkat, di ba ano sabi sa aklat po ng Romans chapter 3 verse 23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So dahilan sa ang tao ay punong-puno ng kasalanan, dahilan sa ang tao ay patuloy na nagkakasala, wala nang handog, wala nang hain na magiging karapat-dapat maliban na lamang sa isang tao, sa isang anak ng Diyos. Yun ay ang Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Sapagkat, ano nga pong sabi, ang lahat ay nagkasala. So, wala na pong naging karapat-dapat sa paningin ng ating Diyos. At ano pong sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So kung hindi namatay ang ating Panginoong Hesukristo, wala po pa rin tayong kaligtasan magpahanggang sa ngayon. Kasi wala pong handog, wala pong nag-alay ng kanyang buhay. Ano po? Tanging ang Panginoong Hesukristo lang. Kaya nga po, isang pagkakamali natin bilang mga Kristyano kung hindi ho tayo dudulog sa Diyos para sa panalangin. Isang pagkukulang po natin at pagkakamali natin na hindi tayo susunod o hindi tayo mananalangin, hindi ho tayo makikipag-ugnayan sa Diyos. Sapagkat ang pangako ng Diyos, ano pong sabi? Una, gagawin po ang puso nating mahabagin. Kung papaano ang Panginoon, ang Diyos ay nangako na anong sabi niya? Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin. Una, mahabagin po. Ano pong sabi? Ito po ay pangako ng Diyos na magiging bakit tayo nakakaramdam kahit hindi po tayo lahi ni David? Ano po? Subalit lahi naman po tayo, mula po tayo kay Abraham, mula po tayo kay Adan at kay Eva. Doon po tayo nagsimula. Dahil may pangako na ang Diyos simula pa lamang kay Abraham, di ba? Anong sabi? Sa pamamagitan ni Abraham, pagpapalain niya ang lahat ng bansa. Kaya nga ito ang Panginoong Hesukristo nagmula sa lahi ni David na ano pong inilagay, ano pong nangyari? Inalay o nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia, gagawin po tayong mahabagin. Kaya bakit ang puso ng bawat isa sa atin, kapag nakakakita tayo ng mga kaawa-awang buhay ng tao dyan sa lansangan, ay nakakaramdam tayo ng habag. Kapag merong isang tao na lumalapit sa iyo at humihingi ng tulong sa iyo, bakit nakakaramdam ka ng habag? Yan po ay disenyo ng
Bakit? Kung hindi ho tayo dumudulog sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nananatili sa tinatawag na pagkakasala. Tayo ay nananatili sa tinatawag na pagkakamali. Sapagkat nariyan na, namatay na ang Panginoong Jesucristo. Inalay na ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At nung pagsibat na yun sa kanya, nung tumulo ang dugo at ang tubig, yun ay tanda ng pagbukas ng ating mga kasalanan. Kaya anong sabi ng Diyos sa banal na kasulatan? Gagawin kang mapanalangin. So nakuha po natin, kailangan po maging mapanalanginin ang bawat isa sa atin. Bigyan natin ng saysay ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Bigyan natin ng saysay yung pagsibat na yon sa kanyang tagiliran. Bigyan natin ng saysay ang nangyari sa kanya noong mga panahon na nag-alay ng kanyang buhay para sa buhay ng bawat sa atin. Ano pong pangatlo? Natangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. So yun po yung pangatlo na sinasabi ng Panginoon. Diba? Kasi napakasakit po sa atin. So bilang mga Kristyano, bigyan natin ng pagpapahalaga ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano ka nasasaktan na ang anak mo ay napapariwara o ang anak mo ay napahamak ng hindi inaasahan, kung paano mo nasasaktan, kung paano ka nasasaktan na ang anak mo ay merong nararamdaman, so ganun din po tayo dapat masaktan o maging mapagbigay po sa ating mga puso o maramdaman po natin sa ating mga puso kung gaano kahirap ang dinanas ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na hindi na po tayo dapat maghihirapan, hindi na po tayo dapat gumawa pa ng kahit na ano para patawarin lamang tayo ng Diyos. Ang tanging magagawa lamang natin ay ang buksan natin ang ating mga puso, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa puso at buhay natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay. Maging hari siya ng ating mga buhay at maging mapanalangin po tayo. Ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya ay wag po natin aalisin, wag po natin kalilimutan. Bagkus ito ay patuloy, pagpatuloy po natin ang pananalangin sa Kanya. Ano po ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5? Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay tinupok dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So ayan po, tandaan po natin. Tayo ay gumaling. Ano po sabi ng Bible? Tayo ay gumaling dahil sa mga sugat na tinamo niya. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So kung tayo ay nasa gitna ng sakit at karamdaman, meron ka ng doktor, tinitingnan ka na ng doktor, meron ka ng gamot, subalit hindi ka pa rin gumagaling, dapat po magpanagpo ang lahat ng yan, ang dalawang yan. Kasi ang doktor po ay ginagamit po ito ng Diyos para sa kagalingan ng bawat pasyente. Ang doktor po ay ginagamit din po at get po ng Diyos yan kung bakit siya natutong manggamot ng mga pasyente ng mga tao na may mga sakit at karamdaman. Ito po ay kaloob ng Diyos para sa kanila dahil ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kaloob po ang Diyos. So kapag ikaw ay may karamdaman, ano po ang nangyayari? Idinudulog po natin sa doktor, pumupunta po tayo sa doktor, nagpapacheck up po tayo, pagkatapos nire-resitahan po tayo. Subalit ang tunay na nagpapagaling po sa atin ay ang Diyos. Kasi meron po tayong mga malalalang sakit, meron po tayong mga sakit at karamdaman na hindi na makaya ng mga doktor at yung iba ay tinatanggihan na ng doktor. Subalit sa Diyos ay walang imposible. I-claim mo lamang, tanggapin mo lamang, angkinin mo lamang ang sinasabi ng
ay gagaling ka. Pero tandaan po natin, bago mo angkinin ang lahat ng yon, kinakailangan magbukas ka ng puso mo at tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, at saka ka pa lamang magkakaroon ng karapatan na angkinin kung anuman yung mga pangako ng Biblia para sa iyo. Ganun lang po kasimple. So, magkakaroon po tayo ng kapangyarihan. Mararamdaman po natin ang galaw at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mga panalangin, na sabi, iiyakan po natin talaga siya. Dudulog po tayo talaga sa Kanya. Maghihinagpis po talaga tayo upang hingin natin sa Diyos na dagdagan ang ating mga buhay, pagalingin ang lahat ng ating uri ng sakit at karamdaman. Yun po yung disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, upang madarama natin na ang Diyos nga ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kung tayo man ay tinanggihan na ng doktor, kung tayo man sinabihan na ng doktor na stage 4 ka na, wala ka ng pag-asa, subalit hanggat ikaw ay may buhay, ikaw ay may pag-asa. Hanggat ang Diyos ay nasa puso mo, ikaw ay merong tunay na pag-asa. Yun po ang kagandahan kapag ang buhay natin ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Kapag ang puso natin ay patuloy na dumudulog sa tinatawag na panalangin. Last verse po, sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 26. Ang sabi po, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magawa ng pananalita. Ayun po, ang Espiritu po ng Diyos. So pag sinabi po tayo ay nananalangin o dumudulog, yung hindi mo kayang bigkasin, ang banal na Espiritu po ang tumutulong para sa'yo. Pero alam nyo pa na maswerte o mapalad ang isang Kristyano na nabaptize ng Holy Spirit. Pakanasain po doon sa mga hindi pa. Personal na experience ko po ito. Personal na karanasan ko po. Kapag ang isang tunay na Kristyano ay nabaptize ng Espiritu, meron kang tinatawag na speaking in tongues or prayer na hindi mo maintindihan, subalit nakakaintindi ang Diyos sa sinasabi mo. Napakalakas po nun. Dahil karanasan ko po yun. So ngayon po, sa lahat ng mga Kristyano na hindi pa nababaptize ng Banal na Espiritu, pakanasain nyo po yun. Kasi mahalagang bagay din po sa inyo yan, sa inyong buhay spiritual. Tatalakayan po natin yun sa mga sa mga susunod. Pero nais ko lamang pong bigyan ng diin sa inyo na ang pananalangin po, ang pagdulog po sa Diyos ay kung ano yun naman ang ating puso. Kaya nga, hindi mo man mabigkas kung buong puso ka naman na sumasampalataya sa Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang tumutulong sa atin upang idulog ang ating mga kahilingan. Tanging ang sinasabi ng Biblia rito, uulitin ko po, para alam po natin kung sino ang mamamagitan sa atin. Ano po? Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magawa ng pananalita. So, yan po yung maliwanag. Ano po? Ang Espiritu po, wala po tayong pattern na sinusunod ng kung ano-ano pong pananalangin. Puso mo, puso ng Diyos, magkakatugma at ang Espiritu ng Diyos ang siyang patuloy na tutulong upang ang panalangin mo ay magkaroon ng kapangyarihan at katuparan. Nauunawaan po nating lahat.
So, lahat po tayo ay manalangin at dudulog po tayo sa Diyos. Aming Amang Banal, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat aming Diyos sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat po kami sa iyong katapatan. Sa mga oras na to, aming Ama, ay patuloy po kaming dumudulog sa iyong kabanal-banalang paanan. Patuloy po namin, Ama, dinadalangin sa iyo ang nangyayari sa aming bansa. Tulungan mo po, Ama, na masyado na hong lumalaganap ang sakit na to. Marami na pong nabibiktima ng epidemyang ito, O Lord God, ng virus na ito. Subalit, O Diyos, nananampalataya kami na wala pong imposible sa iyo. Kaya mo pong kontrolin ang lahat ng ito. Alam namin, Ama, na meron ka pang nais na iparating sa buhay ng bawat isa. Aming Diyos, hayaan mo na patuloy naming ilagay sa makapangyarihan mong kamay ang virus, O Lord, na patuloy na lumalaganap. Lusawin mo po ito, aming Ama, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa at nilalagay po namin sa makapangyarihan mong kamay ang lahat ng positibo, O Lord God, ng virus na ito. Tulungan mo sila, aming Ama, pagalingin mo po sila, hawakan mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay. Hayaan mo lamang na makita nila ang galaw ng iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Buksan mo ang kanilang mga puso at patuloy po na matuto silang dumulog sa iyo, aming Diyos, ng buong puso at pagpapakumbaba. Pagalingin mo, aming Ama, ang lahat ng may mga sakit at karamdaman. Patuloy po namin silang nilalagay sa iyong makapangyarihang kamay. At aming Diyos, pinapanalangin din po namin sa iyo sa mga oras na to ang lahat ng mga doctors, lahat ng mga nurse, aming Diyos, na kung saan ay nagpositibo sa virus na ito. Ama, tulungan mo ang aming mga doctors, tulungan mo ang aming mga nurse, lahat po, O Diyos, na naglilingkod sa ospital. Talingain mo sila, balutin mo po sila, aming Ama, ng iyong makapangyarihang kabanal-banalang dugo, aming Diyos, proteksyonan mo po sila at hayaan mo lamang na ang dampi ng iyong kapangyarihan ang siyang maramdaman nila upang magkaroon po sila lahat ng kagalingan. Alalahanin mo, aming Diyos, na ang aming bansa ay nangangailangan ng mga doctors, mga nurses, O Lord God, mga attendant, O God. Aming Diyos, tulungan mo ang lahat ng mga doctors at mga nurse na kung saan ay nagpositibo sa virus na to. Lusawin mo po sa kanilang katauhan ang lahat ng ito, aming Ama. Balutin mo po sila ng iyong banal na dugo. Hipuin mo po sila mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan upang magkaroon po sila ng tunay na kagalingan na nagmumula sa iyo. Iligtas mo, O Diyos, ang kanilang mga buhay sapagkat alam namin na ang buhay ng bawat isa mong nilalang, ikaw ang may hawak. Ikaw ang nagtatakda sa lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Kaya patuloy po kaming humihingi sa iyo na muli ang lahat ng mga doctors, ang lahat ng mga nurse, ang lahat ng naglilingkod sa ospital na nagpositibo. Pagalingin mo po sila, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang kagalingan po ang idali mo sa kanila, aming Ama. At patuloy mo po silang samahan, patuloy mo po silang ingatan, aming Diyos. Pinupuri ka namin, aming Ama, at pinasasalamatan ka po namin. At sa mga oras pong ito, patuloy po namin dinadalangin sa iyo, aming Ama, ang aming Pangulo. Tulungan mo po siya, idaloy mo po sa kanya ang kalusugan at kalakasan ng kanyang pangangatawan. Ang karunungan, iba yung karunungan at kaalaman ang patuloy na idaloy mo sa aming presidente, O God, ng bansang ito. Hayaan mo, tulungan mo siya, idaloy mo ang kakaibang karunungan at kaalaman na hindi kayang pantayan ng sanlibutan ito. Bagkus, O Diyos, makita ang kaluwalhatian mo, ang kapangyarihan mo sa buhay ng aming Pangulo, O Diyos. Pinupuri ka namin, Ama, idaloy mo ang kalusugan at kalakasan ng kanyang pangangatawan. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy siyang makapaglingkod sa bansang ito nang naaayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka po namin, Ama, pinasasalamatan ka po namin, aming Diyos.
At sa mga oras pong ito, aming Ama, dinadalangin ko po sa iyo ang ibang nurse, O Lord God, katulad ni Annalisa Ferrer, O Lord God. Ingatan mo siya, balutin mo siya ng iyong kapangyarihan, ng iyong kaluwalhatian. Samahan mo po siya, aking Diyos, at patuloy mo po siyang balutin na ang iyong banal na dugo upang malayo po siya sa mga virus na yan, aming Diyos. Bagkos ang makita lamang sa kanya ay ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Pinupuri ka namin, aming Diyos, at pinasasalamatan ka po namin. Nananampalataya kami, aming Ama, na ibabalik mo sa normal ang aming bansa. Tutulungan mo po ang aming bansang ito, O Lord God. At aming Diyos, dinadalangin ko po rin sa iyo, Ama, si Jobert Paniga. Kung ano man ang kanyang nararamdaman, hipuin mo po siya simula po sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. Idalo mo po sa kanya ang kagalingan, aking Diyos, at hayaan mo na ikaw ang siyang patuloy na kumilos at gumalaw sa kanyang buhay. Aming Ama, dinadalangin ko rin po sa iyo si Maria Samaniego Bigo, aking Diyos. Tulungan mo po si Ma'am Bigo, ingatan mo po siya, palakasin mo po siya, O Diyos, palaguin mo ang kanyang buhay spiritual, ang kalusugan ng kanyang physical na pangangatawan ay patuloy mo lamang pong ipagkaloob, maging ang kanyang mga hawak, O Lord God, ng mga senior citizen. Tulungan mo rin po, ingatan mo rin po at pagpalain, at ikaw po, O Diyos, ang siyang malayang kumilos at gumalaw sa kanilang mga buhay. Maging ang aking kapatid, Sister Nelda Lubong, ingatan mo rin po, tulungan mo rin po siya, maging ang kanyang pamilya, at lahat ng desire ng kanyang puso, aking Ama, ay patuloy mo lamang pong ipagkaloob sa anak mong ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan ka po namin, hayaan mo na ang pagtatagumpay lamang ang ipagkaloob mo sa kapatid kong ito, aking Ama. At Lord God, Sister Marisamin ay dinadalangin ko rin po sa iyo, samahan mo po siya, maging ang kanyang biyanan na si Nanay Linda Nuevas, O Lord God. Pagalingin mo na rin po siya, Ama, hipuin mo po siya ng iyong makapangyarihang kamay, at hayaan mo po, O Diyos, na maging normal na po ang kanyang paghinga, maging normal ang takbo ng kanyang dugo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo ay patuloy po naming inaangkin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Hipuin mo po si Nanay Linda Nuevas, O God, upang patuloy na sa mga oras na to ay maramdaman niya ang kanyang kagalingan. Aking Diyos, ang lahat ng desire ng puso ni Sister Marisamin ay pagkaloob mo po, sapagkat ikaw ang Diyos na kanyang sinasamba at kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga po, Ama, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin. Maging Sister Elsa, O Lord God, Agustin, samahan mo rin siya, palakasin mo rin po siya, O Diyos, hayaan mo na ang kalusugan at ng kanyang physical na katawan ay patuloy mo pong ipagkaloob sa kanya, aking Ama, upang patuloy na mapaglingkuran kanya ng naaayon sa iyong kalooban, aming Diyos. Samahan mo po siya at proteksyonan mo po sila, aking Ama, maging si Marianita Ferrer, O Lord God, sa kanyang pagpasok, sa kanyang trabaho, sa kanyang paglabas, aking Diyos. Ang batang ito, Ama, ay patuloy mo po siyang ingatan, gabayan, at patuloy mo pong pagpalain. Ilayo mo po siya sa anumang mga sakit at karamdaman, ilayo mo po siya sa anumang disgrasya at kapahamakan. Ang iyong anghel sa langit lamang ang patuloy na ipasubaybay mo sa buhay ng batang ito. Alalahanin mo, Ama, na siya ay iyong lingkod at patuloy na naglilingkod sa iyo. O Diyos, pinupuri ka namin, maging Sister Linda Avila, aking Ama, Sister Lydia Avila. Buksan mo ng patuloy ang kanyang puso at palaguin mo ang kanyang buhay spiritual. Patuloy na madarama niya ang iyong pagmamahal at ang iyong kapangyarihan. Tulungan mo, Sister Lydia Avila, aking Diyos, at tuparin mo ang patuloy niyang kahilingan sa iyo para sa kanyang pamilya, para sa kanyang buhay at sa kanyang sambahayan. Pinupuri ka namin, aming Diyos, at dinadalangin ko po sa iyo, Ama, lahat po ng mga members na hindi ko nabanggit sa JMA OBCI, lahat ng members po doon, aming Diyos, ay tulungan mo po ang bawat isa sa kanila. Hindi ko man mabanggit ang kanilang pangalan, subalit ang aking kahilingan ay patuloy mong yungyungan ang iyong kapangyarihan, ang buhay ng bawat isa sa kanila, aming Ama. Ingatan mo po sila, aming Diyos, at patuloy mo po silang samahan.
Patuloy na madarama nila ang iyong pagmamahal, madarama nila ang iyong presensya. Patuloy na madarama nila, O Diyos, ang iyong himala. Proteksyonan mo po ang lahat ng mga members sa JMA o BCI, O Diyos. Proteksyonan mo, balutin mo sila ng iyong banal na dugo. Ilayo mo po sila sa anumang sakit at karamdaman, lalo na sa epidemyang lumalaganap sa mga panahong ito. Bagkus Ama, ang kalusugan lamang ng kanilang physical na pangangatawan ang iyong ipagkaloob at patuloy na manilbihan sila ng naayon sa iyong kalooban. Maging ang spiritual nilang buhay, aming Diyos, patuloy mo rin po, O Diyos, na palaguin. Hayaan mo, aming Ama, na maging ang pinansyal na pangangailangan ng bawat isa sa kanila ay patuloy mo pong ipagkaloob, aming Ama. I-provide mo po ang kanilang pangangailangan. Pinupuri ka namin, aming Diyos, pinasasalamatan ka po namin. Maging ang aming kapatiran na nasa ibang bansa, Sister Loida Silva, aming Diyos, Sister Pichi Layos, Sister Mila Silva, samahan mo po sila, aking Ama, tulungan. Ilayo mo po sila sa anumang sakit at karamdaman na lumalaganap sa panahon ito. Maging ang kanilang pamilya, maging ang kanilang sambahayan. Samahan mo po, O Diyos, balutin mo ng iyong banal na dugo. Balutin mo sila ng iyong kapangyarihan, aming Ama, na patuloy nilang maramdaman ang pagmamahal mo, ang kapangyarihan mo na patuloy na nasa kanilang mga buhay. Pinupuri ka namin, aming Diyos, at ang lahat ng kanilang mga dalangin, lahat ng desire ng kanilang mga puso, aming Ama, ay ipagkaloob mo po sa kanila. Salamat po, O Diyos, maging si Maricel Fox, O Lord God, na nasa Hong Kong, proteksyonan mo rin po siya, ingatan mo rin po siya, ilayo mo po siya sa mga sakit na lumalaganap sa panahong ito. Pagkos balutin mo siya ng iyong banal na dugo, sapagkat ikaw, O Diyos, ay kanyang pinaglilingkuran. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan sa kanyang physical na pangangatawan at sa kanyang spiritual na buhay. Patuloy mo pong pagpalain, aming Ama, ang kanyang pinansyal na pangangailangan. Isupply mo po ng higit pa sa kanyang inaasahan, na aking Diyos. Pinupuri ka namin, aming Ama, maging Sister Josephine Lon, O God, tulungan mo rin po, samahan mo rin po siya, ingatan at patuloy mo rin po siyang pagpalain. Aming Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin, aming Ama, sa mga oras na ito. Hayaan mo na ilagay ko sa makapangyarihan mong kamay ang lahat po ng nanunungkulan sa aming bansa. Patuloy mo po silang samahan, maging ang aming minamahal na Vice Mayor, O Lord God, sa bayan ng San Pedro, si Vice Mayor Art Mercado. Tulungan mo po at ang kanyang pamilya, ang kanyang sambahayan. Balutin mo po ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian. Ilayo mo po siya sa anumang sakit at karamdaman, naming Diyos. Ang protection mo lamang ang siyang patuloy na makita sa kanyang buhay, maging sa kanyang sambahayan, sa kanyang pamilya, aking Ama. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan ka po namin ang lahat ng namiminuno sa aming bansa. Samahan mo, ingatan mo po sila, aming Ama, at pagpalain. Sa mga oras pong ito, O Diyos, patuloy po naming inaangkin ang katugunan sa lahat ng aming mga kahilingan. Patuloy po naming inaangkin, O Diyos, sa ang lahat ng ito, O God, na Ikaw ang aming Diyos na siyang tutugon sa lahat ng aming mga panalangin, sapagkat Ikaw ang may sabi, kung tatawag kami sa iyo, kami yung sasagutan at ipahahayag mo sa amin ang mga bagay na mahiwaga na hindi namin kayang unawain. Ikaw po ang may sabi na anuman ang hingin namin sa panalangin, angkinin namin, ito'y natanggap na namin at ito nga ay mapapasa amin. Aming Ama, maging ang lahat ng mga nakatunghay sa mga oras na to, lahat ng mga nanunood ngayon, O Lord God, di ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, subalit Ikaw ang nakakakita sa kanila. Nagbigay sila ng oras upang patuloy na mapakinggan ang iyong mga salita at makisama upang patuloy na dumulog kami, magkaisa at nagkaisa kami sa pananalangin para sa iyo sa mga oras na to. Samahan mo po silang lahat, aming Diyos. Ingatan mo po sila, pagpalain mo po sila, aking Ama,
At kung ano man ang kanilang mga kahilingan, ipagkaloob mo po sa kanilang buhay, maging ang kanilang pamilya. Alalahanin mo ang bawat oras na ibinibigay namin sa iyo, O God, na ikaw rin ang may sabi na ang oras na ibinibigay sa iyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan, bagkus ito ay kapuri-puri sa iyong pangalan at patuloy na magbibigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, aming Ama, maging ang mga manunood pa nito, O Diyos, iparamdam mo sa kanila ang iyong kapangyarihan, ang galaw ng iyong Santong Espiritu. Salamat po sa iyo, Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyo, Banal na Espiritu, sa pagkilos mo, sa paggalaw mo, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, aming Diyos. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. At muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat. At nais ko po bago po tayo magtapos, ipaliliwanag ko lamang po, JME, OBCI, lahat ng members, start po ng Sunday. Iwasan po muna natin yung batian ng yakapan. Iwasan po muna natin yung kamay. Siguro po pag nagkita-kita ho tayo o kayo mga Christian na nandiyan dyan, ay ang kanang kamay ilagay sa dibdib at kunting yuko. Yun lang po, tanda ng pagrespeto at tanda ng paggalang o pagrespeto natin sa ating kapwa Kristiyano. At iyon po ay okay na po yun. Kapita-pitagang pagbati na po natin sa isa't isa. Ang kanang kamay ilagay po sa may puso at kunting yuko, tanda po ng ating pagbabatian sa isa't isa. Simula po sa Sunday ay yun po ang gagawin po natin. Muli po, maraming salamat sa ating lahat at sumainyo ang biyaya at pagpapala ng Diyos. God bless you all.